Sumatin po ang biyaya, awa, habag, pagpapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abay Yahweh. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Sa bawat inaabot ng munting channel na ito sa iba't ibang panig ng buong mundo. Tayo po ngayon ay December 28, 2020. Time check, 5:41 p.m. At doon po sa ating unknown viewers, meron na po tayong 3, 6 na po yung ating thumbs up. At ating pong paksa sa hapon pong ito ay yung hinggil po doon sa 4:19 ng Lucas. Kaunting kaalaman sa kasulatan. Ang nakalagay po dyan ay to proclaim the acceptable year of Yahweh, upang itanyag ang kaaya-ayang taon ng Panginoon. Ayan. Ito po ay ni-request ng ating kapatid na si Brad Carlos Gasbar. At kasama na po natin sa ating pong monitor, ito po sa YouTube Live, si Brad Wilfred Betes. Magandang hapon po, bro. At sa lahat ng mga kapatid kay Abay Yahweh, purihin at pasalamatan ng kataas-taasang banal at nag-iisang makapangyarihan sa lahat. Walang iba kundi ang ating Abay Yahweh. Brad Edmundo Umali, magandang hapon po sa lahat. Purihin si Abay Yahweh. Brad Nel Umali, magandang hapon po sa lahat ng mga kapatid. Purihin si Abay Yahweh. Fortunato Juarez, magandang hapon po. Magandang hapon, Brad Eman at mga kapatid si Abay Yahweh. Ganon din si Sister Christy Juarez. Brad Ricardo Juarez, purihin at pasalamatan ng kataas-taasang Elohim na nag-iisang banal at makapangyarihan sa lahat, na si Abay Yahweh. Magandang hapon sa mga kapatiran, sa kapulungan at gayon din sa iyo, Brad Eman. Brad Rodelio Nava, magandang gabi po sa mga kapatid sa kapulungan. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa at sa nag-iisang banal at makapangyarihan sa lahat na walang katulad na si Abay Yahweh. Sister Lorel Paman, magandang hapon, bro Eman at sa lahat ng mga kapatiran sa Assembly of Yahweh. Brad Isigelo Mali, magandang gabi po sa mga kapatiran kay Abay Yahweh. Brad Alberto Palado, purihin, pasalamatan at mahalin po natin ang nag-iisang tunay, buhay at makapangyarihang Elohim na walang iba kundi si Abay Yahweh. Magandang araw po sa lahat ng nasa kapulungan ni Abay Yahweh. Sister Shirley Abera, magandang gabi po sa lahat ng mga kapatid kay Abay Yahweh at sa iyo din po, Brad Eman. Brad Melchor Pasis, magandang hapon po, Brad M. Emmanuel at sa lahat ng mga kapatid sa Assembly of Elohim. Purihin ang banal na pangalan ni Abay Yahweh. Carlo Catanrol, magandang hapon po, Bro Eman, at sa lahat ng kapatid at manunood dito sa channel nito, kapurihan po at pasasalamat kay Abay Yahweh na makapangyarihan sa lahat, banal, buhay. Vladimiliano Mali Jr., kadakilaan, karangalan, kalwalatian, papuri at pasasalamat magpakailanman na ukol lamang sa nag-iisang banal, buhay at Almighty Elohim na si Abay Yahweh. Mapagpalang araw po sa Assembly of Yahweh. Brad Randiliano, magandang hapon po, Brad Eman at sa lahat ng mga kapatid kay Abay Yahweh. At ganoon din po sa GC, nandun din po si Brad Melchor, Brad Sebastian, Brad Sam. Magandang hapon mga kapatid sa kapulungan, papurit pasasalamat sa nag-iisang makapangyarihan Abay Yahweh. Si Brad Nel Umali, Brad Carlos, Sister Lolet, si Brad Ricardo Quaresma, Loren Paulan, Carlo Catan, Rodelio Nava, Sister Vivian Mana. Sila po yung mga kapatiran na naandun po sa ating GC. Ayan. At ito po ba ay may kinalalaman doon sa papalapit na bagong taon? 5:45 na ang ating oras. At gaya nga po ng ating, kasama rin po natin si Sister Gina Makoko, isang mapagpalang hapon sa aking mga kapatid sa Assembly of Yahweh. Brad Eman, magandang hapon po. Purihin ang ating nag-iisang makapangyarihan sa lahat na si Yahweh. Rosely Bandoho, shalom po mga kapatid at ganoon din sa iyo, Brother Eman.
Yan po ang nakagagalak sa bawat isa na talagang napupuri natin at napasasalamatan si Abay Hawa sa mga pagkakataong ito. Alam naman natin na hindi lamang sa pagkakataong ito, kundi sa ating pang-araw-araw. Magmula doon sa umpisa ng ating umaga hanggang sa hapon bago matulog, tsak na napupuri natin at napasasalamatan si Abay Hawa. At hindi po ito katulad ng tinatawag na tao ng sanlibutan. Sabi ni Sister Rose Libando, kasama rin po ang mga viewer, magandang panonood sa lahat. Meron na po tayong 15 na unknown viewers, 8 po yung ating thumbs up. At marami po tayong mga kapatiran na mga nagre-request ng mga paksa. Ayan, katulad ni Brad Carlos Gasbar, si Brad Carlo Catanrol, kumbaga naka-queue or nakapila yung kanilang mga paksa. At yung kay Brad Carlo Catan ay yung unang Korinto 11:32. Pero ang bibigyan natin muna ngayon ay yung kay Brad Carlos Gasbar. Regarding po dyan sa 4:19, ano po ang binabanggit dyan? Ano bang sinasabi dyan? Gaya rin ba ng sinasabi ng mga relihiyon? Or yung opinyon ng bawat mangaral, pastor, ministro, pare, o yung paliwanag ng kasulatan? Yang 4:19 po yan ng Lucas. Ayan. Tatandaan po ninyo na ito ay nasulat noong unang siglo. So kung ilalagay natin sa panahon natin ngayon, 21 siglo, malayo po yan. Yan ay yun yung panahon nang siya ay nakitulad sa tao. Ang sabi niya, to proclaim the acceptable year of Yahweh. So ano ibig sabihin niya? Upang itanyag ang kayaayang taon ng Panginoon. So ito ay walang kinalalaman doon sa bagong taon na kaharapin ng mga tao ng sanlibutan. Kasi sa kasulatan naman, wala yan. Bagong taon ng Pasko, wala rin. At ganun din, itong bagong taon na darating, wala ko yan. Lahat ko yan ay aral, turo, doktrina ng mga tao. At mahalaga ho na maintindihan natin at ipaunawa-nawa ni Abay Hawa itong paksa na ito. Yan, kasama rin natin si Sister Reverisa Shirley. Magandang hapon po, Brad Eman, at sa lahat ng mga kapatid sa Assembly of Yahweh, walang hanggang papuri at pasasalamat kay Abay Hawa. Ang nag-iisang Elohim na pinakamakapangyarihan sa lahat. Samuel Lotoni, magandang hapon mga kapatid sa kapulungan at ganan din kay Brother Eman. Papuri, pasasalamat sa nag-iisang banal at makapangyarihan sa lahat na si Abay Hawa. Yan ho kasi ay may konteksto. Ibig sabihin, hindi natin siya titingnan doon sa paksa, tingnan natin muna yung konteksto para makita natin yung sinasabi niyang dahilan. Bakit? Kasi yung iba ho, katulad yan, yung paksa na yan, diretso na kaagad. Paano natin malalaman yung pinaka-buod niyan? May paksa tayo, pero paano natin malalaman anong kukunin natin? Unahin muna natin yung konteksto. At ganyan naman talaga ang ating ginagawang pag-aaral. Hindi tayo dampot system na siyempre ginagawa ko ng mga relihiyon. Kaya natin ang magpaliwanag yung kasulatan. Magbasa tayo, and then dun sa pagbabasa natin, makikita na natin, malalaman natin. Siyempre naroon yung pagtuturo ni Abay Hawa, sapagkat kung wala yung pagtuturo ni Abay Hawa,
hindi rin natin maiintindihan yan. Siya ho kasi yung nagtuturo, siya ho yung nagpapaunawa. Yan ho ay bagay ng Espiritu. Pakatandaan po natin na siyempre pagka yan ay bagay ng Espiritu, spiritual yan. Ano? Yung iba ginagawa literal. Kaya hindi sila magkapanagpo. Yung mga bagay na spiritual, ginagawang literal. Kaya nga, sabi nga natin, ibiro nyo, 1,000 taon na, 2,000 taon na nakakaraan. At doon sa 2,000 taong nakakaraan na yon, napakarami ng mga relihiyon ang sabi nga ho ay nagtatag o itinatag. At sinundan ng napakaraming mga tao na akala nila yun yung tama. Kasama rin po natin si Brad Arnold Makoko. Magandang gabi mga kapatid kay Abay Hawa. At sa iyo din, Brad Eman, purihin ang nag-iisang Elohim. Ayan. So, talagang kilala na natin si Abay Hawa bilang nag-iisang makapangyarihan sa lahat. Ano? Samantalang sa sanlibutan, hanggang ngayon, napakarami ang hindi nakakilala dyan kay Abay Hawa. At doon sa ating mga kapatiran dyan sa Dako ng Sukat, magandang hapon po sa inyong lahat dyan. At ganoon din sa Dako ng Makati, magandang hapon po sa bawat isa. At doon sa ating mga kapatid na inaabot ng munting channel na ito sa iba't ibang panig ng mundo, anumang oras na kayo po ay nakapanonood, nawa po ay sumainyo ang biyaya, awa, habag, pagpapala ni Abay Hawa. Kasama rin po natin si Sister Jing Berte. Good afternoon po sa lahat ng kapatiran. Purihin si Abay Hawa. Elohim watching from Bahrain. Sister Lori Calderon, mapagpalang gabi sa lahat ng mga kapatid dito sa kapulungan ni Abay Hawa. Purihin at pasalamatan sa nag-iisang makapangyarihan sa lahat na si Abay Hawa, ganun din sa iyo, Brad Eman. Magandang gabi po. 5:53 na po ang ating oras. 23 na po yung ating viewers, 10 yung ating thumbs up. Doon sa ating DC, tingnan natin baka mayroong nadagdag. At kasama rin po natin si Brad Nino Dimidilla. Magandang araw bro, at sa lahat ng kapatid kay Abay Hawa, purihin ang dakila, nag-iisang makapangyarihan sa lahat na si Abay Hawa. Sister Lolita Corsiga, magandang hapon po bro Emmanuel, at sa lahat po ng aking mga kapatid sa kapulungan, maging sa mga manunood, purihin at pasalamatan ang ating pinakamamahal na si Abay Hawa, ang nag-iisang banal at makapangyarihan sa lahat. By 54 na po ang oras. 22 ang ating viewers. 23 doon sa ayun, bumalik sa 22. Eleven na po yung ating thumbs up. Kung ang sanlibutan ay gulong-gulo ang kanilang kaisipan hinggil sa nangyayari sa mundong ito,
Yung nasa kapulungan naman po ay nagpapasalamat at nagpupuri kay Abay Yahweh. Nagsasalo-salo doon sa pagkain espiritual. Brad Francisco Lopez, magandang gabi po sa inyong lahat. ₱5.56 na po. At ayan, babasahin ko po itong konteksto ng ating paksa. Unahin ko na muna po doon sa magandang balita. For 16, pumunta si Yahushua sa Nazareth, ang bayan kung saan siya lumaki. Gaya ng kanyang nakaugalian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng Paghuhukom. Tumayo siya upang bumasa ng kasulatan at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias. Binuksan niya sa dakong kinasusulatan ng ganito, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi at upang ipahayag ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Ayan. 4:19 ho yung ating paksa. Yung konteksto, yung 16. So, naintindihan natin ngayon na ganun po pala. Para makita natin yung scope, puntahan muna natin yung konteksto niya o yung patiuna. At marami ho ang, siyempre, palibasa nga, iba ho kasi yung paliwanag ng kasulatan sa paliwanag ng mga nangangaral. Sa mga nangangaral, kinakailangan yan, kabigin niya para papunta sa kanya. Meron naman po tayong matutunan ngayon dyan sa kaunting kaalaman sa kasulatan. ₱5.58 na po ang ating oras. So 2 minuto na lang. Punta na tayo dun sa ating paksa. Doon po sa mga subscribers, maraming pong salamat sa inyo. Sa mga unknown viewers. Kasi ang nakikita lang natin sa ating monitor, yung mga, yung bilang na ito. Pero meron pa po palang nanonood. Liban dito sa ating nakikitang monitor. Loobin naman ni Abay Yahweh na sila man ay mabuksan. O gaya nga nitong ating maging paksa. At yan ho, ayun. So, cut off na po tayo. Doon sa 4:16, ito ho ay ang Biblia, At siya'y napasa Nazaret na kanyang nilakhan. At ayon sa kanyang kaugalian, siya'y pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagtindig upang bumasa. At ibinigay sa kanya ang aklat ng Propeta Isaias at binuklat niya ang aklat na nasumpungan niya ang dakong pinasulatan. Ayan. At yun hong dako ng kanyang pinasulatan, yung binasa niya yung sa Isaias. Ang nakalagay ho doon sa Isaias ay
61, 1 and 2 ng Isaias. Ang Espiritu ng Panginoon Diyos ay sumasa akin sapagkat pinahiran ako ng Panginoon upang ipangaral ang mabuting balita sa mga maamo. Kanyang sinubok ako upang magpagaling ng mga bagbag na puso, upang magtanyag ng kalayaan sa mga bihag at magbukas ng bilangguan sa mga nangabibilanggo, upang magtanyag ng kalugod-lugod na taon ng Panginoon at ng kaarawan ng paghihiganti ng ating Diyos, upang alibin niya ang lahat ng nagsisitangis. Yan po yung nakalagay sa Isaias 61:1-2 na pinagpunan ng binasa ni Yahweh. Yung salatang anointed me, yun pong mga hari, mga propeta at saka yung mga saserdote, talaga pong sila ay ibinubukod. O ibig sabihin, pinapahiran. Ayan. At meron tayong halimbawa nito, unang hari, 19:15-16. At sinabi ng Panginoon sa kanya, ikaw ay yumaon, bumalik ka sa iyong lakad sa ilang ng Damasco, at pagdating mo, ay iyong pahiran ng langis, Azael, upang maging hari sa Syria. At si Jehu na anak ni Nimsi, ay iyong papahiran ng langis upang maging hari sa Israel. At si Eliseo na anak ni Sapat sa Abel Mehula ay iyong papahiran ng langis upang maging propeta na kahalili mo. So, anciently kings and prophets and the high priest were set apart o ibinubukod sila para doon sa kanilang mga tungkulin, sa kanilang mga gawain. Ayan. At yung kanilang pagpapahid na yon ay ipinagbabawalan na gayahin. Ito yung nakalagay doon sa Exodo 30:34-38. At sinabi ng Panginoon kay Moises, magdala ka ng mababangong espisya, stakte at unika at galbano, mabangong espesya na may taganas na kamangyan na magkakaisa ng timbang. At iyong gagawing kamangyan ng isang pabangong ayon sa katha ng manggagawa ng pabango na tinimla ng asin na pulos at banal. At iyong didiktikin ang iba niyan ng durog na durog at ilalagay mo sa harap ng kaba ng patotoo sa loob ng tabernakulo ng kapisanan na aking pagtatagpuan sa iyo, hariin ninyong kabanal-banalan. At ang kamangyan na inyong gagawin ayon sa pagkakatahan niyon ay huwag ninyong gagawin para sa inyo. Aariin mong banal sa Panginoon. Sino mang gumawa ng gaya niyan upang amuyin, ihiwalay sa kanyang bayan. So napakahalaga yung pangpahid na yun. Yung pangpahid na pagbubukod para doon sa gawain ni Abayawa, na para doon sa hari, propeta, saserdote, na kung tawagin yan ay Yahweh's anointed. Yan. Unang Samuel 16:16 o 16:6, at nangyari nang sila'y dumating na siya'y tumingin kay Eliab, ay nagsabi, tunay na ang pinahiran ng Panginoon ay nasa harap niya. Ayan. So, kaya tinawag siyang Messiah, na ang ibig sabihin ay Hebrew word signifying the anointed or the Christ. Hindi naman siya literal na pinahiran. Kasi nga siya, si Abayawa na nakitulad lamang sa tao. Ayan. Pinakikita lang natin. Kasi kinuha niya yung 61 ng Isaias. Sabi doon, ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha. So, yung ibig sabihin noong gospel ay two words nang ibig sabihin ay God or good and spell. Yun yung Old Saxon
Word meaning, history, relation, narration, word, or speech. Yun ang ibig niya sabihin. So, history, relation, narration, word, or speech. Ang ibig ko palang sabihin yan ay a good communication, message, yun bang mensahe. Yeah. This corresponds exactly with the meaning of Greek word, a good or joyful message. Kaya nga tinawag diyang glad tidings by the poor. Mabuting balita. Ayan. Pero ano ba nangyari? Abay, masamang balita ang ipinangangaral ng mga reliyon. Dito, mabuting balita. Ano? Ito ay good communication, mahusay na komunikasyon or mensahe or message. Ito ay eksaktong tumutugma sa hulugan ng salitang Grego, isang mabuti o masayang mensahe, masayang balita. By the poor, I mean all those who are destitute. Ito bang pinagkaitan o yung mahirap, pinagkaitan ng ginhawa sa buhay, yung mga destitute of the comfort of this life, sila. Ayan. Di ba marami ho yan? Kasi yung iba, sinasabi nila ito, yung literal na nahihirap. Tatandaan nyo na spiritual ho ito, ha? Ayan. Diba, ang sabi doon sa 5:3 ng Mateo, mapapalad ang mapagpakumbabang loob sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Sabi doon sa Isaiah 58:7, hindi baga ang magbahagi ng iyong tinapay sa gutom ay dadalhin mo sa iyong bahay ang lupa na walang tuluyan? Pagka nakakita ka ng hubad na iyong bisan, huwag kang magkubli sa iyong kapwa-tao. So, ang ginawa ko ng mga reliyon, literal. Hindi ba? Yun ang wika. Wala kayong matuluyan ng wika o meron dito. Pagka kayong wika, pumunta ng Maynila o meron kayong matutuluyan dito. Nagpapakain. Bago ka bautismuhan, pangangaralan ka, and then makakainin ka. Ha? At ito ang katunayan na siya ay isang Mesiyas o tagapagligtas. Ano? 11:5 ng Mateo, ang mga bulag ay nangakakakita. Ang mga pilay ay nangakalalakan. Ang mga ketongin ay nangaglilinis. At ang mga bingi ay nangakakarinig. At ang mga patay ay ibinabangon. At sa mga dukha, ipinangangaral ang mabubuting balita. Sino ba ito mga Pariseo at mga Saduceo? Hindi ba ito yung mga relihiyon na hinahamak yung mga mahihirap, pinababayaan ng mga sinaunang pilosopo, na ito ang kinakailangan, na yung sinasabi niyang mabuting balita. Ayan. So marami noong unang siglo na pinangaralan ni Yahawashi ng mabuting balita. Ayan. Kakaiba yan doon sa mga nangaral sa panahon natin pababa. Masamang balita ang naipangaral. Andyan yung impyernong
literal. Andyan yung sinasabi nilang pagkakagutom. Yung tribulasyon. Nakuha nyo kaagad. Yan yung mga masasamang balita. Na ipinapanakot doon sa mga miyembro. Kaya makikita nyo lamang kakaiba talaga yung sinasabi niya noong unang siglo sa panahon natin pababa. Kaya panahon natin pababa, kasi yun noong unang siglo, pataas, mabuting balita ang napakinggan. O masamang balita ang napakinggan ng napakaraming tao. Kaya nga napakaraming napahamak. Sila ay namatay nang hindi naligtas doon sa kasalanan. Sapagkat noon palang unang siglo, meron ang sinasabi siya. Ano ba ang sabi niya? Sabi niya, sumasa akin ng Espiritu ng Panginoon sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha. Ito ang hindi naipabatid ng mga mangangaral ng 21st century pababa. Kung sino man yung tatamaan talaga niya. Lahat ng relihiyon. Di ba? Ako'y sinugo niya upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas. Yun kasing sinasabing bihag. Hindi yan literal na mga nakakulong sa rehas ng bakal. Yung deliverance to the captives, this is a figure originally applicable to those who were in captivity in Babylon. Miserable. Na kinakailangan nila yung salitang deliverance o kalayaan. At yung mga nasa preso na tinatawag, para ibalik doon sa kanilang mga pamilya, bigyan ng kalayaan yung mga alipin, bigyan ng freedom and restore him to freedom. Palayain. Hindi yan literal. Nabubuksan mo yung pintuan ng mga preso. Ito ay ibig sabihin yung ating isipan o isipan ng maraming tao na nakulong ng kasalanan. But it releases the mind captive under sin. So it gives comfort to the prisoner. Yung mga nakakulong, saan? Sa kasalanan. Chain of slavery, yung mga krimen na kanilang ginawa, kasalanan kanilang ginawa, yun ang ibig sabihin dyan Ano ba ginawa ng mga relihiyon? Andun, nagpupunta sa mga kulungan, Muntinlupa, kung saan malalaking kulungan, andun nangangaral. Hindi lang naisip na yung nangangaral mismo ay bilanggo ng kasalanan. Para palayain ka doon sa kasalanan. Hindi yung literal na bilanggo na gumawa na ng krimen, gumawa na ng kasalanan. Hindi ba? Kasi maraming tao kahit hindi man bilanggong literal, bilanggo sila at alipin ng kasalanan. Hindi ba? O yung mga nakikipin, yun nangangalon niya, hindi ba bilanggo sila ng kasalanan? Yung may mga bisyo, hindi ba bilanggo sila ng kanilang bisyo? Kaya nga yung mga may bisyo, hindi nga makaalis-alis Bakit? Alipin sila nung kanilang bisyo. Hindi ba? Bakit hindi sila makalaya? Kasi nga wala yung mabuting balita na ipinangaral nung unang siglo ni Yahweh siya nung siya'y makitulad. At hanggang ngayon nakikita natin ang daming bilanggo. Saan? Sa kulungan? Hindi. Sila'y nakabilanggo. Laya sa kulungan pero alipin, bilanggo, may panikala ng kasalanan.
kasinungalingan, pagnanakaw, yung mga gawa ng laman. Once nasa iyo, yung gawa ng laman na yon, bilanggo ka, alipin ka, may tanikala ka. Di ba nakalagay ho doon, hindi magmamana ng kaharian yung gumagawa ng mga bagay ng laman. Di ba? Sabi niya, ang mga bulag ay nangakakita. Ang mga pilay ay nangakalalakan. Ang mga ketongin ay nangaglilinis. At ang mga bingi nangakakarinig. At ang mga patay ay ibinabangon. At sa mga duka ay pinangangaral ang mabuting balita. So yung salitang gospel, good news, or mabuting balita, ano pinangaral ng reliyon? Hindi mabuti. Masamang balita. Napalaya ba yung mga miyembro ng mga reliyon doon sa kanilang kasalanan? Nangaglinis ba sila? Ibinangon ba sila bilang isang patay? Yung bang pagiging bingi nila, nakarinig ba sila? Yung bang pagiging bulag nila, nakakita ba sila? Hindi. Hanggang ngayon, bulag, bingi, may sakit, pilay, patay. Yan o ibig sabihin niya. Tingnan nyo, unang Korinto 1:26, sapagkat masdan ninyo ang sa inyo pagkatawag mga kapatid, na hindi ang maraming marurunong ayon sa laman, hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinawag. Kakaiba. Sa reliyon kasi, kalimitan, naandun yung mga mayayaman. Hindi ba? Yung may mga pinag-aralan. Doktor, ininyero, teacher, lahat na may mga pinag-aralan. Meron pa nga presidente, vice president, senator, congressman. Hindi ba? May mga artista, mga kilalang kilala sa lipunan. Pero sabi ni Pablo, sapagkat ba ninyo ang sa inyo pagkatawag mga kapatid, na hindi ang maraming marurunong ayon sa laman, hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinawag. Yun yung broken-hearted, to heal the broken-hearted. Yun yung deeply afflicted. By ano? By external calamities or by sense of their sinfulness. Yung bang panlabas na nakikita? Hindi ho eh. Yung sense of sinfulness o yung kasalanan. Di ba? At nangyari din, noong sinabi niya doon sa 9:11 ng Juan, sumagot siya, ang lalaking tinawag na Yahweh ay gumawa ng putik at pinahila ng aking mga mata. At sinabi sa akin, humayo ka sa Siloe at maghugas ka. At kahit ako'y humayo at naghugas, ako'y tumanggap ng paningin. Spiritually, literally, nangyari kay Yahweh. 9:30 ng Mateo, at nangadilat ang kanilang mga mata at naigpit na ipinagbili ni Yahweh sa kanila na sinasabi, ingatan ninyong sino may huwag makaalam nito. Marami nangangaral ho ngayon. Nagpapagaling ko, no? Di ba? Gumagaling ang wika sa mga sakit.
Yun yung to set at liberty sa upang bigyan ng kalayaan nang-aapi. Ano? Ayan. Yung bang para bigyan ka ng kalayaan, yung pressure, ha? Tingnan nga natin doon sa magandang ang mga inaapi. Ayun, isinugo ako upang palayan ng mga inaapi. So, dito lang makikita namin niya yung pagkakaiba nung nangyayari sa paligid natin sa iba't ibang sekta, iba't ibang reliyon. And then, sabi niya, upang ipahayag ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. So, ano ibig sabihin nito itong ating paksa na ito? Yan ho ay doon sa Leviticus 25:8-13. Alam niyo ibig sabihin dyan, yung upang ihayag ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. At bibilang ka ng 7 Sabat ng taon, makapitong taon, at magiging sa iyo mga araw ng 7 Sabat ng mga taon sa marupig bagay 49 na taon, 49 years. Ano? Kung mag-uutos ka na o lumibot sa bayan ang pakakak ng matunog sa ika-10 araw ng ika-7 buwan. Sa araw ng pagtubos, patutunogin ninyo ang pakakak sa buong lupain ninyo. At ipangingiling ninyo ang ika-50 taon at ito yung jubilee na tinatawag. At ihayag nyo sa buong lupain ang kalayaan sa lahat na tumatahan sa lupain. Iya'y magiging kapistahan ng jubileo sa inyo at bawat isa sa inyo ay babalik sa kanyang pag-aari at bawat isa'y babalik sa kanyang sangbahayan. Magiging kapistahan ng jubileo nga sa inyo ang ika-50 taon. Huwag ninyong hahasikan, ni aanihin ang tumutubo sa kanyang sarili, ni titipunin ang mga ubas ng ubasan na hindi nakapon. Sapagkat kapistahan ng jubileo, magiging banal sa inyo, kakanin ninyo ang bunga niyaon sa bukid. Sa taong ito ng jubileo, babalik kayo, bawat isa sa kanyang pag-aari. So, yun po pala ang ibig sabihin. To preach the acceptable year of Yahweh. Ito daw ho yung panahon na kung saan si Yahweh ay He is willing to accept people or to receive sinners coming to Him. Nung panahon na yun, yun daw hong mga makasalanan, yung guilty, may return o bumalik kay Abay Yahweh. Kaya ho, yan yung year of Jubilee, the 50th year when the trumpet was blown. The acceptable year means the time when it would be acceptable to Yahweh to proclaim such a message or agreeable to Him under the gospel. So, yun po pala ang ibig sabihin nung sinasabi dun sa 4:19. Hindi ho ito katulad ng mga kinangaral ng reliyon. Tatandaan nyo, unang siglo yan. Ang nagsasalita yan, si Yahweh siya. Panahon ho yun ng pagliligtas. Ayan.
Pagka ituloy na natin yan, 20, at binalumbo niya ang aklat at isinauli sa naglilingkod at naupo at ang mga mata ng lahat ng nangasa sinagoga ay nakakatitig sa kanya. At siya'y nagpasimulang magsabi sa kanila, ngayoy. Yung time na yon, nung binasa niya yung dako ng aklat ni Isaias na kinasulatan nung kanyang binasa, ano sabi niya? Ngayon naganap ang kasulatang ito sa inyong mga pakinig. Mga kapatid, hindi natin pwedeng gamitin to. Baka mamaya malimito sa sarili niya, makikinig natin yan. Gagamitin yung sitas at pagkatapos na magamit yung sitas, idadaiti yung sarili. Sala. Ano? Yan. So maliwanag po yan. Yung itanyag ang kaaya-ayang taon ng Panginoon, yung time na yun, na hubilyo. Yun ho ang ibig sabihin niya. Sapagkat yun yung panahon na yun, yun yung pagliligtas. Yung lahat latunong yung dapat palalayain, ayan. Lahat, yung mga preso, lalaya, ayan. Ayan ho yung a year of universal release of for person and property. Pati ho yung property at saka yung mga tao. No? Diba? Sabi nga ho doon ni Pablo sa 2 Corinthians 6:2. Sapagkat sinasabi niya, sa panahong ukol kita'y pinakinggan at sa araw ng pagliligtas, kita'y sinakluluhan. Narito, ngayon ang panahong ukol. Narito ngayon ang araw ng kaligtasan. Kailan sinabi ni Pablo? Unang siglo yan. Kaya ho yung mga sakit, yun hong nangyayari sa panahon natin ngayon. Di ba? Yan lamang hong COVID-19 yan. Hindi ba sakit na yan? Di ba? Bakit marami namatay? Yung sinasabi nila, milyon na. Ano ang dahilan at bakit? So may dahilan. Meron. Kaya nga lang hindi lang nakikita ng marami ho yan. Di ba, sinabi niya doon ng unang siglo, naganap sa inyo. Ngayon, naganap ang kasultang ito sa inyong mga pakinig. Kaya dito lang makikita natin na yung sinasabi niya noong unang siglo. Sa panahon natin, sapagkat si Yahweh ngayon ay nasa espiritu na. Ano? Kaya yung salitang pagpapagaling, siya yan eh. O kaya mga kapatid, yung mga nasa kapulungan, na wala namang sakit. Kaya nga, minsan, siyempre natatawa ko dahil bakit yung iba ay takot na takot diyan sa nangyaring COVID-19 na yan. Which is gawa rin naman niya. Wala namang ibang gagawa niya kundi siya. Di ba? Di ba doon sa 15:26 ng Exodus, maliwanag po yun. Ano nyo? Babasahin ko lang.
At sinabi, kung iyong bibingkin ng buong sikap ang tinig ng Panginoong mong Diyos at iyong gagawin ng matuwid sa kanyang mga mata at iyong bibingkin ng kanyang mga utos at iyong gaganapin ang lahat ng mga palatuntunan ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo. Sino ang naglalagay ng sakit karamdaman? Siya ba Yahweh? Nagaya ng iniligay ko sa mga Ehipsyo sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Walang may iba pang kapangyarihan maliban sa kanya. Nag-iisa lang siya na makapangyarihan sa lahat. So meron lang siyang gustong ituro sa napakaraming bansa, tao, regarding dyan. Sa sinasabing COVID-19 na yan, o meron na naman ngayon, na di umano, magla-lockdown na naman yata ako. Hindi ba? Yun na lang ang nagiging sagot ng marami. Tingnan nyo Exodus 12:29. At nangyari sa ating gabi, nanilipol ng Panginoon. Siya yung pumapatay. Ang lahat ng mga panganay sa lupain ng Hito mula sa panganay ni Paraon na nakaluklok sa kanyang luklukan hanggang sa panganay ng bilanggo na nasa bilangguan ang lahat ng panganay sa mga hayop. Sino nagbibigay ng sakit? Sino yung pumapatay? May iba pa ba? Kung ikaw ay nasa kapulungan, may takot ka, ba't ka matatakot? Hindi ba? O tingnan nyo, Deuteronomy 7:15, sabi niya, at ilalayo sa iyo ng Panginoon ang lahat ng sakit. Di ba marami nagsasabi, itong COVID-19 gawa ng tao? Sige, pagpalagay natin, granting, gawa ng tao. Sino ang may gawa? Di ba? Sige na, ipagpalagay na. Samahan na natin po munang sumandali. Na yan may gawa ang wika ng tao. Galing sa China. Sino yung may gawa? Sino yung may kapangyarihan para gumawa, para magbigay ng ganyang bagay na yan? Di ba walang iba kundi si Abayaw? Ayan o. At ilalayo sa iyo ng Panginoon ang lahat ng sakit at wala siyang ihuhulog sa inyo sa masamang sakit sa ito na iyong nalalaman, kundi ihuhulog niya sa lahat ng nangapupot sa iyo. Sino ba nagbibigay ng salot? Yung pandemya na nangyari ngayon, sino ba nagbibigay yan? 28-27 na Deuteronomy. Sasalutin ka ng Panginoon ng bukol sa ito. Sino? Si Satanas? Hindi Sasalutin ka ng Panginoon ng bukol sa ito at ng mga grano at ng kati at ng galis na hindi napapagaling. Walang ibang gagawa niya kundi si Abayawa. (28:60) ng Deuteronomy. At kanyang pararatingin uli sa iyo. Sino magpaparating? Si Abayawa. Ang lahat ng mga sakit sa Ehipto na iyong kinatatakutan at kakapit sa iyo. Nag-imbento sila ng mga vaccines. Ngayon, hilong-talilong. Di ba nabalitaan natin yung mga sundalo may naturukan na. Mga walang sakit yan Kasi yung vaccine pangontra doon sa sakit na darating. Sabihin, wala kang sakit, kaya ka tuturukan para kung dumating yung sakit, hindi ka talaban. Kung kayo po ay nag-iisip, paano nangyari na magpapaturo ka na wala ka namang sakit
nag-aantay ka ngayon ng sakit, para yung itinurok sa iyo, hindi pumasok yung sakit. Nakatatawa. Bira, ang lakas-lakas ng immune system mo, magpapaturo ka. Eh, pangontra lang yun sa papasok na sakit. Eh, wala ka nga ng sakit eh. Hindi ba? Ibig sabihin, hindi talaga kilala nila si Abayawa. Kasi kung kilala mo, bakit ka magpapaturo? Anong dahilan? Gawa ng tao yan. Oh. At yung COVID-19 na yan, ipinadala talaga yan ni Abayawa. Wala na may iba eh. Hindi kayang kontrolin tao eh. Ang kanilang iniisip lamang, para makontrol yan, ano ba mga inisip nila? Yung sinasabi nilang lockdown, ikukulong mo yung tao. Ikukulong mo yung tao sa bahay-bahay. Eh, hindi mo naisip. Oh. Eh, yung mga kinakain ng tao. Eh, doon lang sa mga kinakain ng tao, ang dami ng parasitiko, parasites. Hindi galing sa hangin, kinakain. Galing ang wika ng hangin, sa hangin, kaya nga merong mask, merong face shield. Eh, paano yung kinakain mo? Hindi ba? Kaya lahat nonsense. Lahat ng ginagawa ng tao, walang kabuluhan, walang saysay. Palaw yan. Bakit? Hindi nakilala si Abayawa. Kaya yung Lucas na yan, na sinasabi ko doon, na yun, basahin ko uli ko. Sumasakin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas at sa mga bulag ang pagkakita upang bigyan ng kalayaan ang nangaapit. Upang itanyag ang kaaya-ayang taon ng Panginoon. Nung panahon na yan, ng unang siglo, sinabi niya yan. O ngayon siya, bumalik sa pagiging Espiritu, mga kapatid. Kaya yung sakit na naranasan ng buong mundo ngayon, walang ibang gumawa niya kundi si Abayawa. At siya rin ang magiging kasagutan. Yan. Hindi ang vaccine na yan. Wala yan. Walang saysay yan. Walang kabuluhan yan. Di ba? Ang tanging iniisip lang ngayon ng maraming tao kung paano kikita. Lalo na yung mga nakapwesto. Ito, sabi niya, ginamit niya yung salitang dukha. Ito ngayon, maraming politiko ang gumagamit ng salitang dukha. Puro puso sa masa. May isang politiko na ngayon, nagpapakilala na. Para sa masa, para sa ambika, sa mahihirap. 2020 pa lang ngayon, nagpapakilala na. Isang mayamang buksingero. Namumudmud ng pera, namimigay ng bahay. Kasagutan ho ba yun? Hindi Tatandaan ninyo na mas marami sa mayayaman ang walang kapayapaan ng isipan. Tandaan po ninyo yan. Kasi sabi na niya mahirap pumasok ang isang mayaman. Bakit? Kasi yung pag-iisip niya hindi naman sa bagay na pang-spiritual, sa panglaman. Kaya paano papasok ka? Di ba? O ngayon pa lamang, 2020 pa lang yan, magtatapos pa lamang. So, pagpasok ng January 2021, ayun na, nagpapakilala na yung mga politiko. At ang kanilang ipamamarali ay yung mga mahihirap. Hahanguin sa kahirapan. Gaya din, nitong sinasabi ni Yahweh nung unang siglo.
Ito'y mabubuting balita doon sa mga dukha. Dukha saan? Kaya ginamit ng mga politiko yung salitang may hirap. Yung mga dukha, walang pagkakilala, mahirap. Oh. Walang pagkain. Ano? Spiritually. Yan yung mga dukha. Hindi yan yung literal na pinakikilala ng mga politiko sa laman. Diba? Tayo nung una naman, naging dukha din tayo. Marami sa atin ang mga dukha. Pero materially, meron. Pero dukha spiritually. Yun ang ibig sabihin niya. Sabi ko nga, napakapalan natin, mga kapatid. Bakit? Yung sinabi niya nung unang siglo, nangyari ho sa atin. Hindi ba? Napangaralan tayo ng mabubuting balita. Di ba? Di ba mabuting balita yung natanggap natin? Nakilala natin siya, yung kanyang pangalan. Kung mabuting balita yan. Hindi tayo naniwala doon sa impyernong literal. Mabuting balita yan. Hindi tayo naniwala doon sa lingguhang abuluyan. Mabuting balita yan. Hindi tayo naniwala doon sa pasalamatan ng iba't ibang relihiyon. Mabuting balita yan. Di ba? Hindi tayo nag-iisip. Yan yung mabubuting balita. Kasi pagka ikaw na pangaralan nung tao ng handog na haing pasalamat, lingguhang abuluyan, lahat ng pahirap sa miyembro, alipin ka ng reliyon, hindi mabuting balita yan. Alipin ka ng reliyon, naging mabuting balita ba yan? Di ba sinasabi niya, ako'y sinugo niya upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas. Naku po. Time check. Yan na po yung aking... So mga kapatid, yung 4:19 ng Lucas, ito ay nung unang siglo. Baka ho pagkamalian ito. Kasi may nakalagay diyan upang itanyag ang kayayang taon ng Panginoon. Sa atin nung nasa kapulungan, wala ho yung bagong taon. Ito, nangyari na ho yan. Sa mga Hudyo nung panahon na yun. Para lang magkaroon tayo ng balita o yung nangyari sa kanila noon, history kumbaga. Ayan. Time check na, 6:44. Yan na po yung reminder ng ating kapatid. So, lowin po ni Abay Hawa na kung paanong nagpalaya siya ng mga panahon na yun, yung mga bulag nakakita, bigyan ng kalayaan yung mga nangaapi, at saka ho yung mga bihag, hindi yung bihag doon sa kulungan, bihag ng kasalanan, napalaya niya. Yan lang ang ibig sabihin yan. At nangyari ho sa atin yan, mga kapatid. At yun ang dapat nating ipagpasalamat. Ayan. So, doon po sa ating mga kapatid, tingnan natin ho, doon sa ating, ayun na, yung ating cut-off. Kasama rin po natin, kanina pa, nahuli lang. Sister Chris Junker, isang napakaganda at mapagpalang araw po sa lahat ng aking mga kapatid dito sa Assembly of Yahweh. Gayon din sa iyo, Brad Eman, at sa lahat po ng manonood at sumusubaybay, purihin si Abay Yahweh. Sebastian Juarez, magandang hapon po, Brad, at sa kapatiran, pasalamatan at purihin po ang nag-iisang makapangyarihan, banal na si mahal na Abay Yahweh, siya nawa magpakailanman. Sister Vivian Mana, shalom, shalom po. Good PM, Brad Eman. At sa lahat, late ako konti, salamat kay Abay Yahweh sa salita na naman nakalakasan ng ating katawan. Max Linggayon. Teka. Bago to Saka sir, yung tinatanong ni Felipe, si Jesus na ipakita ang kanyang ama. Sabi ni Jesus na matagal na kitang kasama. Felipe, hindi mo ako nakilala ang aking ama. Tapos, kailangang ibalita ang mabuting balita. Bakit? Sabihin ng isang sekta na mga gikayat daw ng miyembro. Tama kayo, sir.
Rodelio Nava, Bro Max, ano po bang kahulugan ng bautismo sa tubig na ginawa ni Juan Bautista? Di po ba paglilinis sa kasalanan, si Kristo po ba nagkasala? Sana po, Bro Max, nakita mo po ang kahulugan kung bakit. Anong relihiyon to? Mero bigger. Wala po. Hindi po ito relihiyon na tayo ng tao. Kalokatan Roll, hindi po ito reliyon, kapulungan po ito assembly. Lolita Corsiga, Bro Max, mali po ang Jesus. Maling salin niya ng Katoliko kasi po 17th century po nagkaroon ng English alphabet mula 1st century hanggang 16th century. Wala pong letrang J ang Hebreo at ancient alphabet. Hanggang sa ngayon na wala pa rin. Max Lingayon, hugas ng kasalanan pero winala na yun ni Juan dahil na kay Pedro. Iniwan ni Jesus. Ayon sa Gawa 2:38 ay baptize ang tao sa pangalan ni Jesus at dapat gawin talaga, hindi pwedeng wala ang baptized. Meron namang baptized pero hindi tubig. At saka yung Gawa 2:38, tingnan ninyo. Sa Espiritu yan eh, hindi naman tubig yan. Mero bigat, kapulungan po ba ito? May data. Lolita Corsica, maya po Bro Max, sasagutin ka po ni Bro Emmanuel pagkatapos po ng topic namin. Carlo Catanrol, mga kapatid, sa kapulungan, huwag na po natin sagutin, di ba? Ang hanap niya. Lolita Corsica, alipin po kasi sila bro ng mga reliyon, kaya po sila puro kasalanan. Max Lingayon, Sir, maya na, busy ako, Sir. Sumagit lang ako. Nakakita kasi siya ng dalawa ang Diyos na kaya nag-react. Meron kasing ang sabi na may junior at senior ang Diyos. Okay lang, Sir. Sebastian Juarez, tama po, Brad. Sebastian Juarez, di titigil ang sakit niya hanggat marami pa rin ang makasalanan pa. Rodelio Nava, tama po, Brad Eman. Samuel Rotoni, tama po, Brad. Sebastian Juarez, tama po. Si Abay Hawa, ang pumapatay, siya rin ang bumubuhay. Rodelio Nava, Deuteronomio 32:39, siya yung pumapapay at siya rin ang bumubuhay at siya rin ang nagbibigay ng sakit, siya rin ang nagpapagaling si Abay Hawa. Sebastian Juarez, walang iba kundi si Abay Hawa. Lolita Corsiga, tama po bro. Sebastian Juarez, tama po, Blademan. Sebastian Juarez, huwag matakot dahil si Abay Hawa ang gumawa ng virus. Kalokatan, tama po bro. Eman, malinaw ang nakasulat. Francis J. Lopez, magandang gabi po mga kapatid kay Abay Hawa. Jesse Barrientos, bawal po ba kumain ng baboy at anumang dugo? Ang baboy po, ipinagbawal yan kainin. Hindi po yan iniutos kainin. Ganon din naman yung dugo, bawal. Brad Milford Pasis, Brad, Pilipino abroad po ang nagpaturok ng vaccine. Napatay po, nakapost FB, kaya galit po si President Duterte sa FB sa maaga nyo sa lahat. Lolita Corsiga, hindi po dapat matakot si Abay Hawa po ang bahala sa atin. 100% plus mga reliyon lang po ang binigyan ng katatakutan. Sebastian Juarez, Brad Jesse, opo, bawal po. Hindi lang po bawal, basta po may dugo, bawal po. Jesse Barrientos, ano po ang sinabi ng Panginoon kay Pedro? Nilinis na niya ang pagkain ng baboy. Wala pong talata niyan. Invento lang po yan, Brad Jesse Barrientos. Wala po kayong mababasa na yung baboy nilinis. Ninyo Dimipilyar, maraming salamat po sa bagong aral ni Abay Hawa. Siya naman, Roslibandoho, kaya pala ang mga pastor na ginawa nilang anointing, pinahiran nila ng langis ng literal at hindi ka rin maging pastor kung hindi ka tahiran ng langis. Tama, ginawa nila yan. Sa panahon natin, spirito, hindi na yan yung literal na may langis. Kasi yung langis, emblem or sagisag ng espiritu. So ngayon, kung ikaw ay pinawag ni Abay Hawa bilang mangaral, ay hindi na yung literal na papahiran ka. Siya mismo, yung espiritu mismo, ang sasayo. Kaya makakapangaral ka.
Ulit ako, sige, maraming salamat po, Brother Manuel. At higit po sa lahat, kay Abay Hawa, ang sarap po ng hain niya. Sa ating ngayon, busog po ang espiritu natin. Totoo po yan. Sapagkat sabi nga natin, sabi nga ng kasulatan, sa laman, walang anumang pinakikinabang ang mga salitang sinasalita ko sa inyo, ay pawang espiritu at pawang buhay. Kaya, yun yung nangyayari sa atin ngayon, na buhay, na andun yung kagalakan, na andun yung kapayapaan, yung pag-ibig, yan yung bunga ng espiritu. Kumbaga, wala na tayo sa laman. Wala na. Kumbaga, itong ating katawang lupang ito, waiting na lang ng katubusan ito. Kumbaga, meron ho tayong pinasisimulang papangyarihin ni Abay Hawa pagdating ng araw. So, kung mapapansin ninyo, lahat ng mga gawa ng laman, wala na sa atin. Binibigyan na tayo ng kagalakan, binibigyan na tayo ng kapayapaan, binibigyan na tayo ng pag-ibig. Yung pagpapahinoon, ando na. Loren Paulan, 3 hearts. Sebastian Juarez, 3 hearts. Brother Arnold Makoko, salamat sa napakagandang aral ni Abay Hawa. Ganun din sa iyo, Brother. Yun nga ho, yun ang sinasabi nga ho. Pagka yung espiritu nanahan sa atin, hindi kung kailan tayo nangangaral at saka tatawagin mo siya. Hindi. Nananahan talaga siya, tumitira siya. Hindi siya umaalis, tumitira. Hindi katulad ng reliyon. Mag-aawitan at sasabihin, come Holy Spirit. Sala. Diba? Bira mo, aanyayahan mo pa yung Espiritu sa iyo. Samantalang siya nananahan. Di ba kayo ang wika, ang templo ng Espiritu? Paano ngayon, aanyayahan mo? Yan yung turo ng reliyon. Sabi nga natin, wala talaga, hindi talaga ayon sa spiritual. Talagang nasa laman. O kaya mga kapatid, 21st century pababa noong unang siglo, mantakin nyo. Isipin nyo na lamang, gaano karami ang napahamak, hindi naligtas sa kasalanan. 21st pababa noong unang siglo. Kasi noong unang siglo, pataas, mapapansin ninyo, ang daming reliyon na nagsulputan. At si Pablo mismo nagsabi na talagang darating yung panahon na yun. Nasa inyo mga kasamahan mismo ang magsasalita ang wika ng masasama at marami silang may hikayat. O di nangyari yung sinasabi ni Pablo. Kaya pag tinalunton mo yung 21st century hanggang unang siglo, napakarami pala talagang napahamak, namatay. Hindi nakatikim ng kaligtasan sa kasalanan. Ito mga nagtayuan ng 19th century. Yung mga sinasabing Sabadista, 18th century, Jehovah's Witnesses, mga kilalang-kilala, ADD, INC, Katoliko, marami ho dyan ang kagtamatay, hindi nakatikim na kaligtasan sa kasalanan. Hanggang inabot na sila ng kamatayan. Samantala ngayon, ipinababatid sa atin ni Abay Hawa. Nung unang siglo pa, itong ating pinag-aaralan nito, nung unang siglo pa ito na nangyari sa kanila ng panahon na yun. Diba? Kaya sinasabi niya, ngayon ang Panginoon ay siyang Espiritu. Si Yahweh ay Espiritu at kung saan naroon yung Espiritu, naroon yung kalayaan. So ano tayo? Di ba pinalalaya tayo sa kasalanan? Pinalaya tayo sa bisyo. Pinalaya tayo sa pakikibit, sa karumihan, sa pagnanakaw, sa masasamang kaisipan. Pinalaya tayo. Dati tayong bilanggo ng kasalanan. Romans 16, 17, 18. Tama, natupad yan. Di ba? So napakaliwanag ko niyan, mga kapatid. Kaya sabi mo nga, sa tuwing babanggitin natin si Abay Hawa, andun yung pagpapasalamat. Bakit? Walang tao
Sa laman na nakaligtas sa kasalanan. Wala. Maliban na si Abay Hawa ay tawagin ka. At pagka ikaw ay tinawag, yun yung pagkakataon na magkakaroon ka ng kaligtasan. So abutin ka man, nung sinasabing kamatayan sa laman, ligtas ka. Saan? Sa kasalanan. Yung pangako niya, ibibigay sa iyo. Pangako niya yun eh. Alin? Yung pagpapakabanal, pangako niya yan. Di ba ang wika siya banal? O nararapat tayo magpakabanal. Kaya yung ating ginagawang pag-aaral, puro sa kabanalan. Kung mapapansin nyo lamang. Di ba? Alis na tayo dito sa mundong ito. Yung mga takbo ng sanlibutan ito, alis na tayo mga kapatid. Mag-iba na, mag-iba. O yan yung bagong taon. Napapasok. Sabi nila, bagong taon nila yun eh. Wala tayo niyan. Kung wala tayong Pasko, wala rin tayong bagong taon. Araw-araw. Kasi sa kanila, yung bagong taon, marami silang mga resolution na sinasabi na hindi naman nangyayari at natutupad. Sa taon ng wika, hindi na ako. Susumpa pa yan. Gagamit pa yan ng salitang Diyos. Ayan, yan ang wika. Kaharap natin ng Diyos. Hindi na ako iinom. Hindi na ako maninigarilyo. Tatapusin ko lamang ito. Itong December na ito, pagsapit ng 31 ng gabi at alas 12:01, hindi na ako iinom. Aba, ay pagpatak pa lamang ng alas 12:12, nahimasmasan. Hindi na rin siya iinom ng kokonte. Magbabago na daw siya. Magbabago na ng pwesto. Ayan na. Di ba? Liwanag ko yan. Kaya mag-iba na tayo mga kapatid. Doon sa mga nasa kapulungan. Alam naman natin. Ayan, 6:59. Ayan. So, muli po, doon sa ating mga kapatiran, yun, sinasabi natin, mga kapatid na baka mamaya meron pang bagong taon, alisin nyo na po yan. Yung salitang bagong taon, wala po yan. Baka mamaya kung kailan bagong taon at saka pa lamang, ogo, dapat to araw-araw nababago ka. Hindi yung mag-aantay ka ng bagong taon at saka magbabago. Sabagay, sabi nga natin, hindi naman kaya mong magbago maliban na baguhin ka ni Abay Hawa. Ano? O dun sa ating mga kapatid sa GC, maraming pong salamat sa inyo lahat. Ano? Andun si ayan. Sabi ni Brad Caros, pinahiran, ganun din po kaya ang nangyari kay Kibule, kay mga ngaral. Wala ho sila. Baka ibang kahit meron sila. Ayan. Sabi ni Brad Emiliano, New Year ng sanlibutan, puro pamahiin. O, si Brad Rodelio Nava, si Francis J. Lopez, si Brad Carlo, Sister Lolita Corsiga, Sister Jean Berte, Carlos Gasbar, ayun, Melchor Pasis, Sister Vivian Mana, ayan, si Brother Alex Algado, yun ang ating mga kapatid na nasa dito. Brad Sebastian, Brad Sam, ayan, Brad Wilfredo Bedes, ayan. Maraming pong salamat sa inyo lahat. At dito po sa ating monitor sa YouTube, si Brad Wilfredo Bedes, Brad Edmundo Umali, Brad Nel Umali, Fortunato Juarez, Ricardo Quaresma, Sister Christy Juarez, and then Brad Rodelio Nava, Sister Loren Paulan, Brad Ezequiel Umali, Brad Alberto Palado, Shirley Abrera, Melchor Pasis, Carlo Catanrol, Emiliano Umali Jr., then Sister Gina Makoko, Brad Randiliano,
Rosly Bandoco, Reverisa Shirley, Samuel Rotoni, Brad Arnold Macoco, Sister Jean Berte, Sister Lori Calderon, Nina Dimitilia, Lolita Corsiga, Francisco Lopez, Sister Chris Janker, Sebastian Juarez, Sister Vivian Mana, Max Lingayon, welcome po kayo. Mero Beger, welcome. And then, marami nakita ko kanina dito Sister Jo Losada, yan. Jessie Barrientos, welcome po uli. And then, ayun, mga kapatid, Mabol, Melchor Pasis, maraming salamat po, Abay Hawa. Muli po, maraming pong salamat sa bawat isa. At sa bawat isa na nagbigay ng panahon, nag-ukol ng kanyang oras, maraming pong salamat sa inyong mga kapatid. Sa ating viewers, 24 na po, 16 ang ating thumbs up. At sa lahat po ng mga inabot ng munting channel nito, maraming salamat. Muli, sumatin po ang biyaya, awa, habag, pupala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abay Hawa. Isang magandang gabi po sa bawat isa. Muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Pagpalain nawa po tayo, buksan po tayo ng pangunawa ni Abay Hawa. Maraming pong salamat.